Aniya na ang mga dagong balita karong adlaw sa One Mindanao. 43 anyos nga lalaking police asset sa Cagayan de Oro City, gipusil patay. Sospek nga aktibong pulis sikop sa hot pursuit operation. Transport cooperative sa Northern Mindanao nagbahad og transport strike kung dili ipadayon sa DOTR ang PUV modernization. Usa patay, 7 na rescue. Human na banggaan ang gisakyang tugboat sa usa ka foreign vessel sa kadagatan sa Maasim, Sarangani. Supporters ni FPRRD abroad nangandam na alang sa halapad nga prayer rally atol sa adlaw natawhan sa kanhi Pangulo karong Biyernes, Marso 28. Mindanaoan Innovators gibida ang ilang mga inobasyon ug imbensyon atol sa DOST Zonal Conference sa Iligan City sa Lanao del Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagbahad ang transport cooperative sa Northern Mindanao og transport strike kung dili ipadayon sa Department of Transportation o DOTR ang PUV Modernization Program. Samtang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10, suportado ang panawagan sa mga transport cooperatives kalabot sa PUV Modernization Program. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa panagtapok kagahapon sa mga transport service cooperatives sa Region 10, ilang gipanawagan sa Department of Transportation kon DOTR nga ipadayon ang nasugda na nga PUV Modernization Program. Sa ilang kadismaya sa programa, ug daw gipaboran pa sa gobyerno ang traditional jeep nga wala mosunod sa consolidation. Nagbahad kini nga magpahigayon og transport strike kung isuspinde sa DOTR ang PUV Modernization Program. Tungod niini, nagpagula og statement of support ang buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 10 ngadto sa Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative kon non-Fed Trasco. Doon nag-uugad sa statements ng bago nating secretary, si Secretary Dizon, na gusto niyang pag-aralan yung modernization. Dahil doon sa kagustuhan niyang magkaroon ng walang maiiwan sa ating programa, dapat sa modernization na to, walang maiwanan. So gusto niya pa rin ipasok yung remaining 14%. Okay. But not necessary, hindi ibig sabihin yan is, anong tawag nito? Gustong isuspended. Dugang ni Matuan nga 86% na ang consolidated nga mga prangkisa sa tibuok nasod o 14% na lang ang wala moapil sa programa nga halos anaa sa NCR. Gitawag sab ni Matuan nga emotional burst out lang ang panawagan sa mga transport service cooperatives nga transport strike. Maaring nangangamba naman sila na baka magkaroon naman ng another extension, which is sa tingin ko hindi mangyayari because sabi ko nga yung sa opisina natin sa LTFRB, we are firm na tama na yung extension. Kasamtangan nga naakaroon sa buhatan ni DOTR Secretary Vince Tison ang mga representante sa mga transport service cooperatives sa tibuok nasod alang sa usa ka dialogo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ana sa upat ka balay ang naugdaw human miulbo ang sunog sa usa ka subdivision sa Matina, Davao City. Subay sa report sa GMA Super Radio Davao nga banda alas 7 kaganina buntag nahitabo ang maong sunog. Sumala pa sa mga apektadong residente nga nahinabi sa GMA Super Radio Davao, paspas nga mikanit ang kalayo sa ilang panimalay, gikan sa ilang silingan, hinungdan nga abtik sab silang nang hakot sa ilang gamit. Lakip sa nasunog ang usa ka kotse nga nakaparada duol sa mga nasunog nga balay. Sagad sa mga naugdaw nga panimalay, gama sa light materials. Nagpadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection alang sa pagsuta sa hinungdan ug kinatibuk-ang danyos sa insidente. 43 anyos nga gingong police asset sa Cagayan de Oro City ang gipusil patay. Sospek nga usa ka aktibong police investigator sa Divisoria Police Station sa Cagayan de Oro City nasikop sa hot pursuit operation. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nagbuyod tunga sa dalan og wala na kinabuhi diyang narespondihan sa Cogon Police Station
kining lalaking biktima sa pagpamusil sa Tangkungan, Pinikitan, Barangay Kamamanaan sa Cagayan de Oro City. Ang insidente nahitabo pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Lunes. Base sa Kugon Police Station, giila ang biktima nga usa ka 43 anyos nga lalaking police asset nga residente sa Barangay Makasandig ning syudad. Tad-tad sa samad pinusilan sa nagkariang parte sa iyang lawas ang biktima. Nasayran sab nga una pa man namatay ang biktima, nakapablatter pa kini sa Nazareth Police Station sa iyang nadawatang hulga sa kinabuhi. Base po sa mga witnesses nga atong nakuha dito o nakuha na to og mga statement, then ubay-ubay po na po yung mga witnesses nga ni voluntaryo nga nito sa atong opisina. Pipila ka oras human ang krimen, nadakpan sa kapulisan sa ilang hot pursuit operation ang suspect nga usa ka aktibong pulis nga adunay ranggong Police Master Sergeant. Ang suspect kasamtangang investigador sa Divisoria Police Station. Dili sad nako pwede na i-discount po ang atong kaning dunay kalimbigitan sa illegal nga drugs. So uban pa base ng mga personal ng mga bingkil-bingkil. Amo pa sa ng palawman. Ana-ana sa Maharlika Detention Facility ang suspect o gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag ni ini apan may balibad na siya. Sir, may buntag. Cyril Chavez ni sa GMA. Pwede ko makakuha pahayag nimo? Sir, sa pagkakaroon sir, no comment sa kuha na sir. No comment sa ka? Yes sir, pwede respect mo akong guide. Wala man sa gipang divulge na mga information o unsa pa din na wala sa gibutyag unsay hinungdan nganong nagpabilin nagpakahilom. Human madakpan ang suspect, gilayon kining gipailawom sa paraffin o drug test o ginapaabot na lamang ang resulta ni ini. Mag-atubang kinig kasong murder o administratibo nga posibleng hinungdan nga mataktak sa serbisyo isip pulis. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nangandam na mga supporter lakip otoridad sa prayer rally alang kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ipaygayon sa iyang birthday karong Marso 28 sa nagkalain-laing lugar sa nasod ug abroad. Atong saro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, doon na sa mga Filipino abroad nga musalmot sa maong prayer rally aron na ipakita ang suporta sa kanhi Pangulo. Samtang dinhi sa Davao Region, ang Police Regional Office 11 ginaandam na ang ilahang security plan aron masiguro ang hapsay ug malinawon ang ipahigayon nga prayer rally. Ngandam na ang mga supporters ni former President Rodrigo Duterte sa New Jersey sa Amerika alang sa gitawag nga Tatay Digong at 80 prayer rally karong Marso 28. Adlaw natawhan sa kanhi Pangulo. Ipahigayon kini sa Times Square sa New York, March 27 pa kini sa Amerika. Gani, ilan ang giandam ang suoton nga FPRRD shirt. Sa birthday ni, sa March 28, pero sa amon din 27. Ang Filipino-US citizen nga si Claire Maligmat, mutambong sab sa prayer rally. They have a lot of improvements, peace and order. They have a lot of good things. He did it. Ang kanhi Pangulo anaa sa The Hague, Netherlands, kinsa nagatubang sa reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. Doon na sa ipaygayong prayer rally sa laing-laing lugar sa nasod, lakip ang Davao Region. Butang nga gipangandaman sa Police Regional Office 11. Sa karon ang kumpirmado nga lugar sa rehiyon, di ipahigayon ang rally, mao ang Tagum City sa Davao del Norte, Bansalan ug Digos City sa Davao del Sur, Mati City sa Davao Oriental ug Davao City. Na kung marami, meron naman tayong standby forces. May na-deploy na kay uniform personnel. Meron din naman kaming covered security preparations na nagmumonitor din na walang magsasabotage during sa rally, na magiging safe and secure lahat ng mga participants sa rallies. Gihangyo sa PRO 11 ang organizers ug mga partisipante ang koordinasyon sa kapulisan kalabot sa ipahigayong rally. First organizers, kung meron silang mga security concern, ipaabot agad sa respective na mga COPs or station commanders kung asa nila i-held ang
mga rallies para na proper coordination. Mga participants kung naay maglabay ng mga sakyanan o mga tao nga dili sila gusto mag-attend sa rally, dili lang pud nila pugson, and then peacefully lang nila ikandak or singgit diha sa mga kadalanan kung unsa ilang gusto ipaabot. Una pa man ang March 28. May mag-aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Nagtapok ang mga Filipino sa Kings Park sa Perth, Western Australia. Aron napakita ang suporta alang kang kanhi Pangulong Duterte. Sara, wala pa'y estimated ihap sa mga participants, pero sumala sa PRO 11 nga doon na sila yung mga standby forces nga i-deploy sa mga lugar kung asa ipaygayon ang prayer rally aron masiguro nga hapsay ug malinawon kini nga ipaygayon. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ang patay human nabanggaan ang gisakyang tugboat sa usa ka foreign vessel sa kadagatang sakop sa Maasim, Sarangani. Hinuon 7 ka tripulante sa maong tugboat ang naluwas atol sa insidente. Ani report. Kini ang mitikyaob nga tugboat nga sakay ang 8 ka tripulante human nabanggaan sa usa ka foreign vessel sa kadagatang sakop sa Barangay Kabatiol sa Maasim, Sarangani pasado alas 4:20 sa kadlawon adlawng Martes. Sa maong panghitabo, 7 ka sakay sa tugboat ang na-rescue apan patay ang 50 anyos nga kapitan niini nga na-recover sa Coast Guard duol sa nahitabuan. Sumala sa Philippine Coast Guard Southern Mindanao, gikan sa Glan, Sarangani ang maong tugboat ug nagaguyod og walay sulod nga cargo vessel padulong sa Iligan City. Samtang ang foreign vessel padulong sa General Santos City nga dunay kargang semento, dihang miagi kini sa tunga sa tugboat ug ang giguyod nga cargo vessel. May isang foreign vessel na papunta naman siya ng General Santos City. Unfortunately, is dito siya dumaan sa gitna ng tugboat and yung cargo vessel, which resulted na nag-snap yung towing line and which possibly caused the capsizing ng tugboat. Luwas hinuon ang 20 ka tripulante sa foreign vessel nga dunay flag sa nasud Panama. Nakahold na sab ang maong foreign vessel samtang nagpadayon ang investigasyon sa Coast Guard sa panghitabo. Gipabantayan na sab og mga personay sa Coast Guard ang area nga nahitabuan aron masiguradong walay oil spill. Pinuntahan na din po ng mga personnel namin para to verify at to make sure na walang oil spill na mangyayari doon. So sa ngayon, nandun pa sila to investigate. Gidala na sa buhatan sa Coast Guard sa Maasim ang mga na-rescue nga tripulante sa tugboat ug nahataga na og atensyong medikal. Samtang gidala na sa pribadong punerarya ang patayng lawas sa kapitan sa tugboat. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kabahin ang nalambigit nga foreign vessel. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. 32 anyos nga babae kinsa miduaw lang unta sa iyang banang PDL sa Valencia City Jail sa Bukidnon ang arestado human misulay pagpalusot og illegal nga droga nga gisagol sa dalang bugas niini. Ani report ni Cyril Chavez. Sikop sa akto sa mga personahe sa Bureau of Jail Management and Penology Valencia Male Dormitory kining 32 anyos nga babae human makuwaan o gituwo ang Cebu. Ang sospek muduaw unta sa iyang banang person deprived of liberty ang gidakop human makitaan ang gidalang bugas niini og mga pakete sa gituwo ang droga. Matod sa BJMP-10, nahitabo ang insidente pasado alas 12 sa udto ni adtong Sabado. Pag-inspeksyon sa jail guard sa mga dala sa sospek, nadiskubrihan
ang mga naka-ziplock nga pakete. Paabot or tunol unta nga rice, pero upon searching sa ato ang atong mga kauban sa trabaho sa Valencia City Jail Male Dormitory, nakita nga naay murag shabu nga ilahang suspicious nga substances nga gihinalaan pa naman nga shabu. Ang gituhuang shabu anaa sa 3 ka gramo ug nagkantidad og 24,000 pesos. Giturn over na sa Valencia City Police Station ang suspect o pasakaan og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa'y pahayag ang maong suspect. Tungod sa hitabo, mas pahugtan pa sa BJMP ang ilang mga inspeksyon aron dili malutsan og mga kontrabando. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Human migawas ang desisyon sa Comelec 2nd District nga pagkansela sa iyang Certificate of Candidacy sa Lone District sa Camiguin. Moapela sa nahimong desisyon sa Comelec ang aspirant nga si Paul Rodriguez. Ato ibalik si Cyril Chavez. Milabayng semana, migawas ang usa ka 16-page resolution gikan sa Comelec 2nd District kung asa gikansela niini ang nadusong Certificate of Candidacy ni Camiguin Congressman aspirant Paul Rodriguez. Nakalatid sa mong resolution ang giingong questionable nga residency ni Rodriguez. Hinungdan nga gikansela sa Comelec ang kandidatura niini. Apan, gibarugan ni Rodriguez nga residente gyud siya sa Camiguin og wala kunog makonsidera sa Comelec ang mga dokumento nga iyang nasumite sa Comelec Central Office. Kuno ang ilang gibasihan nga nawala kuno sa timing ang among pag-reply. Kini siya, wala magyud ta kadawat og any summons or any Comelec complaint. But kini nahibaw-an lang nato bahin sa mga rumors. Taliwala kuno sa mong desisyon, laraw sa ilang kampo karon nga magduso og motion for reconsideration sa Comelec. Sunod pod ana, naapagyoy Korte Suprema nga atong mapasakaan aning atong mga ebidensya nga dapat maogyoy basehan sa desisyon sa akong pagkandidato diri sa isla. Inoon, daan ang nag-ingon ang Comelec nga abli sila sa mga lakang ni Rodriguez o kung unsa ang pinal nga desisyon, mao kini ang ipatuman sa Comelec Region 10. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Napulo ka individual ang nasikop sa PDEA 12 ug usa ka menor de edad ang na-rescue human nabungkag ang duha ka managlahing gituohang drug den sa General Santos City ug Coronadal City. Kapinto nga sa milyon ka pesos nga kantidad sa gingong shabu na kumpiska. Unang nasikop sa PDEA 12 ang upat ka individual atol sa ilang search warrant operations o sa kabalay nga gituohang drug den sa Purok Baynabo, Barangay San Roque, Coronadal City, Domingo sa hapon. Doon na kini edad nga 22 kutob 41 anyos, samtang usa ka 15 anyos nga lalaki ang ilang na-rescue ug gi-turn over na sa CSWDO. Na-recover sa otoridad ang anaa sa 21 ka sachet sa gidudang shabu nga nagkantidad og kapin 370,000 pesos. Samtang Lunes sa buntag, usasab ka gingong drug den ang nabungkag sa PDEA 12 sa Zone 2. Zone 2 Block sa Barangay Fatima sa General Santos City. Unom ka individual ang ilang nasikop nga nag-edad og 27 kutob 37 anyos nga mga lalaki. Mikaba sa 37 ka sachet sa gituong shabu nga nagkantidad og kapin 140,000 pesos ang nakumpiska sa otoridad. Mag-atubang og kasong pagsupag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan kinsa wala na mihatag og pahayag. Subling nagpasidaan ang Coast Guard District Southeastern Mindanao sa mga nanag-iya og fishing bangka sa reyon nga dili gamiton sa pagpasakay og daghang pasahero aron malikay sa disgrasya. Kini human naunlod ang usa ka fishing bangka nga gigamit sa 11 ka individual dihang mibiyahe gikan Davao City padulong sa Samal Island. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Ensign Winston Gonzales ang tigpamaba sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga peligroso ang pagpasakay og daghang pasahero sa usa ka gamayng sakayan. Dugang ni Gonzales nga wala sab gitugutan ang pagpasakay og pasahero sa mga bangka, ilabi na kung ginagamit kini sa pagpamukot kun pagpanagat.
Gani nasuta nga walay igong dokumento sa pagpasakay og pasahero ang naunlod nga bangka. Base sa investigasyon sa otoridad, gitudlong hinungdan sa pagkaunlod ang overloading sa bangka. Dungan ang nasinating dagkong balod atol sa insidente. Kay numduman nga niatong Sabado, 19 katawo ang naluwas sa Coast Guard. Lakip na ang mga mirescue sa 11 ka individual nga sakay sa naunlod nga fishing bangka. Init ang pilot episode sa First View original series ug suspense thriller drama sa GMA nga Slay sa GMA Prime. Kinsa kaha ang sospek sa pagkasunog ni fitness coach Zach played by Derek Monasterio. Gipaila-ila na ang upat ka babaeng sospek sa series. Si Gabby Garcia as Emily, Mikey Quintos as Sugar, Isabel Ortega as Yana ug Julian San Jose as Liv. Gisugdan na sab ni Inspector Juro played by Royce Cabrera ang pag-imbestiga sa kaso ni Zach. Una nga gipangutana si Liv o si Olivia Baltazar nga girlfriend ni Zach nga nasakpan ni Zach nga nag-cheat kaniya. Kinikaha ang iyang motibo sa pagpatay kang Zach. At ang imatag 9:25 PM sa GMA Prime, Lunes ang Tudwebes, una ang PBB Celebrity Collab Edition ug dunay delayed telecast sa GTV 11:25 PM. Makita sab ang Slay sa View ug Kapuso Stream. Duha ang patay sa panagbangga sa pampasaherong bus ug tricycle sa National Highway sa General Santos City. Ani report. Sa kuha nga video sa usa ka motorista, makitang nagbuy-od sa tunga sa dalan ang duha ka tawo human nagbangga ang usa ka tricycle ug usa ka pampasaherong bus sa Purok 2 sa Barangay Batumelong sa General Santos City pasado alas 4 sa kadlaw ni atong Sabado. Mga sakay di ay kini sa tricycle nga mao ang driver ug bugtong pasahero niini kinsa mga dead on the spot atol sa hitabo. Makita usab sa video nga nabulag na ang sidecar ug motorsiklo sa maong tricycle. Samtang wasak sab ang tuong headlight sa bus ug nabuaksab ang salamin sa kilid sa pultahan sa bus. Hinuon luwas ang driver, lakip ang mga pasahero sa maong bus. Sumala sa Traffic Enforcement Unit Gensan, base sa gihatag nga statement sa driver sa bus kanila, milapas matud pa ang tricycle sa iyang lane ug gisugat niini ang gimanehuan niyang bus. Padulong unta sa Malungon Sarangani ang bus, samtang ang tricycle gikan sa Malungon Sarangani. According sa driver, lumampas doon sa linya yung tricycle, no? Kaya nakabangga niya. Pero titingnan natin yung tama ng bus ay nasa right portion. So kung magkasalubong sila, so most probably yung tama ng bus ay nasa kaliwa, hindi sa kanan. So yun kasi ang allegation ng driver. Posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in double homicide ang driver sa bus kinsa balhog na sa buhatan sa TEU. Midumili na kini sa paghatag og pahayag. Samtang giasikaso na sa ilang pamilya ang duha ka biktima alang sa pagpahiluna sa ilang patayng lawas. Ginahulat na lang sa TEU ang pamilya sa mga biktima kung magpasaka ba sila og kaso batok sa driver sa bus o ilahan na lang ba nga isettle ang panghitabo. Kanunay pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga driver nga siguraduhong anaa sila sa saktong kondisyon, lakip na ilang gimaneho ang sakyanan aron malikay sa disgrasya. Pag po tayong magpa-distract kung ano man yung iniisip natin, dapat nakapokus po tayo sa pagmamaneho natin kasi ang aksidente ay split of second lang yan ay pwedeng mangyari. So kailangan talaga ang pag-iingat sa mga drivers natin. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Pipila ka Mindanaoan innovators ang nanguna sa pagpakita sa ilang mga inobasyon o imbensyon atol sa gipahigayong DOST Zonal Conference nga gihimo sa Iligan City sa Lanao del Norte. Nagkade ang teknolohiya nga naglaraw nga makatabang sa mga komunidad ang bibida. Atong silipon sa report ni Cyril Chavez. Nagkadaiyang inobasyon nga proudly Mindanaoan.
Kini ang gibida atol sa gihimong Zonal Conference sa Department of Science and Technology sa Iligan City, Lanao del Norte. Present sa aktibidad ang nagkadayang stakeholders nga gikan pa sa Region 9, 10 ug 11. Nakapokus ang kahimuan sa Propel program nga naglaraw nga mahimong commercialization hub para sa mga startups ug uban pang mga market-ready innovations sa mga Mindanaoan. Propel embodies a strategic shift, focusing not just on the development of science-based technology solutions, but on ensuring these solutions reach their end users, discover and transform markets, and create tangible impacts both locally and globally. Usa sa mga gibida sa mong kahimuan ang imbensyong Shelled Unmanned Automatic Vehicle kung UAV project. Gihimo kini sa MSU-IIT sa Iligan nga nakapokus sa structural health monitoring o pag-inspect sa mga high-rise infrastructure sama sa mga tulay. Dakong tabang among inobasyon, labi pa nga adunay dakong risgo sa pagkahulog o aksidente sa paghimo sa mga susamang trabaho. Gawas niini, daghang mga produktong agrikultura sab ang gibida gikan sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Sama sa kakao, tableya, chocolate ug uban pa. Gipakita sab ang mga produktong kape nga gikan sa Bukidnon nga mismong mga lumad sa mong probinsya ang nagtanom ug nag-ani. Sa ating industriya, sa siyensiya, teknolohiya at inobasyon, ang industriya ninyo ay arang-ana. At kung magawa natin ito lahat, ang ating kinabukasan ay maganda. Sumala sa DOST, magpadayon ng ilang mga programa o exhibit para sa mga Filipino innovators aron masiguro nga magpadayon ang pagpromotar sa mga gawang Pinoy. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, One Mindanao. Dili na mabalaka sa galastuhon ng mga ginikanan kansang anak dunay special needs sa Davao City. Sanglit, giablihan na ang 11 city-operated center sa Tibok Mindanao nga muhanyag og libreng therapy ug intervention. Ani ang report ni Argil Relator. 3, 2, 1! Congratulations! The district is now officially open! Aqua therapy pool, physical therapy area, counseling evaluation room, clinic, speech therapy room, occupational therapy area, sensory gym, play therapy area, classroom, library, ug faculty room. Kini ug uban pa ang anaa sa sulod sa upat ka andana nga bag-uhay lang nga giablihan nga Davao City Special Needs and Intervention Center for Children kun DISNEC nga nahimutang tapad sa People's Park. Gawas sa pasilidad, duna na gi-hire nga mga SPED teacher, therapists ug espesyalista. Gila umang sa Hulyo, makompleto na ang tanang equipment nga kinahanglan sa center. So first, moduol gyud ta sa ato ang mga barangay para in the first place ang ato ang barangay will issue the certificate of residency. Then we have every barangay do na magud tay mga social worker na assigned. So the social worker will be the one to issue the certificate of indigency as well as conduct a case study for our children with special needs. Libre nga ma-avail sa mga kabataang Dabawenyo ang therapy ug interventions nga ihanyag sa maong pasilidad alang sa nag-edad 0 hangtod 6 years and 364 days nga dunay intellectual disability, global developmental delay, autism spectrum disorder, speech or language impairment, specific learning disorder, physical disability, visual impairment, hearing impairment, hearing loss, sensory delays o cognitive delays. We will start kanang accepting enrollees sa ato ang diri sa DISNEC kay para makita nato pila gyud kabuok ang ato ang mga bata nga mag-enroll diri. Basically, ang ato ang i-cater diri ang katong indigent nato, priority gyud ang atong indigent children nga mo-avail sa ato ang facility kay tungod kini libre. Kini ang 11 city-operated center nga mihanyag og samang klase sa intervention sa Mindanao. Ang maong proyekto subay sa gipasang ordinansa sa pagtukod sa maong pasilidad niadtong 2020. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator.
1 Mindanao. Og mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Kanang para sa gihimo ni mo Kim, i-guide ko o kanang ko tahi nana tapos kay na black ko ba asa ko dapit ya wala ko'y muscle memory karon. Ug mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.